Yun na! Alright! Magandang morning po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay! Naku, Diyos ko! Masasanay tayo dyan, mga kamanlalakbay. Pero maganda sa inyong lahat. And mga kamanlalakbay! Yes! Kamusta ang inyong Biyernes na naman! Yes, Biyernes na naman nga. Thank God it's Friday po. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Divine Troubles kung saan sama-sama po tayong magsasalo-salo sa banal na salita ng Diyos ngayong pong araw na ito ng Friday, November 8, 2024. Good morning sa inyo pong lahat mga kamanlalakbay. Yes, na-announce po namin kahapon na starting yesterday onwards sa mga susunod pa nating paglalakbay, kayo na po ang aming katuwang, kayo po ang aming kaagapay, at kayo ang aming kamanlalakbay. Ayun! Ayan, so syempre, good morning sa iyo kay JM. Kumusta naman? Ay, nako! In spite na sinisipon tayo, we have to do this thing. Oh, buti nga isipon lang yun sa nararamdaman mo. Ako, ito mga kamanlalakbay, kaka-out ko na sa trabaho ko. Kasi nag-overtime kami, kaya medyo pagod-pagod pa ang inyong Kuya Maki. Kaya okay lang, pero okay lang yan. Kahit pagod, willing po naman akong mag-alat ng oras po para syempre magsalo-salo po tayo sa banal na salita ng Diyos ngayong araw na ito, di ba? Yes, that's correct. Dahil nga, di ba? Ang mission lamang ng The Divine Troubles ay pakayin ang lahat pabalik kay Kristo. Tama, exactly. Yan. O syempre, and then syempre, ano pang hinihintay natin mga kamanlalakbay? Teka, nasaan ang mga Biblia ninyo? Aba. Oo pala, no. Oy, teka, mga kamanlalakbay, nasaan ang mga Biblia ninyo? Aba, ay baka inaamag na yan, o baka inaalikabok na yan. Dahil oras na
para magsalo-salo tayo sa banal na salita ng Diyos ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, mga kamanlalakbay, samahan ninyo kami sa isang simpleng dasal na siyang pagsisimulan ng ating salo-salo ngayong araw na ito. Kaya naman Go ahead, Maki. Kaya naman sa puntong ito, mga misyonero, mga kamanlalakbay, mga kamanlalakbay, ilagay na po natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Teka lang guys. Wait lang ha. We're experiencing some technical difficulties. Yan. Panginoon, maraming salamat po sa sikat ng araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Maging sa buhos ng ulan na siyang nagpapaalala sa amin ng pananariwa ng aming buhay. Panginoon, bagamat nararanasan po namin ang lahat ng ito, inaalala pa rin po namin na kami po ay nagkasala, nagkamali at nagkulang. Kaya naman kami po ay patuloy na naninikluhod sa inyong harapan para patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala. Naway magsilbing gabay po kayo at ang inyong banal na Espiritu upang lalo namin maunawaan mga kapwa manlalakbay sa mundong ito na patuloy na nakikibaka sa hamon ng buhay. Nawa ang inyong banal na salita na aming mapagsasaluhan ngayong umaga, hindi lang maging pagkain ng aming kaisipan, kundi pati ng aming kaluluwa. At nawa, Panginoon, ang mga matututunan po namin sa araw na ito ay siyang magiging gabay namin sa pagsuong namin sa bawat pagsubok. Ito lamang ang aming munting samo at dalangin sa pangalan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kapisan mo at ng banal na Espiritu sa gabay at dasal ng mahal na Birheng Maria, ang aming bituin ng ebanghelisasyon. Amen. Ang sa pagpapatuloy ng ating dasal, dasalin na natin ang panalangin alay sa bituin ng ebanghelisasyon, ang mahal na Birheng Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasyang ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, patrona ng Bicolandia. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Soledad ng Porta Vaga, ang inarena at patrona ng lalawigan ng Cavite. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Kaysasay, ang ina at patrona ng lalawigan ng Batangas. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Fatima, patrona ng Hilagang Caloocan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, syempre, at syempre, ngayon nga ay nabanggit nga ni Kuya JM, ngayon nga ay Biyernes. Ngayon nga ay Biyernes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin itong salo-salong ito. Pero kaya naman, buklatin na natin ang ating mga Biblia at umpisahan natin ito sa ating unang pagbasa na magmumula pa rin po sa Filipos chapter 3 verses 17 hanggang chapter 4 verse 1. Ang haba ng reading ngayong araw na to. Yes, muli po ang ating first reading natin ay magmumula sa Philippians chapter 17 chapter 3 verse 17 verses 17 hanggang chapter 4 verse 1. Ayan. So, ano pang hinihintay natin? Umpisa na salo-salo. Pagpapahayag
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Inararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikaya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula uwi, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong pinasasatikang makita ulit. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan ngayong araw na ito ay hango sa Salmo Kabanata 121 at ang tugon natin sa salmo nito ay masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ng Israel, sambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ngayon, magbigay na po tayo ng galang sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Alleluia ngayon ay hango sa unang sulat ni Apostol San Juan, Kabanata 2, talata 5, at ang Alleluia ay lubos na nagtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Ngayon Ang naman, ating mabuting balita ngayong araw ng Biyernes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16,
talata 1 hanggang 8. Muli, Ulitin natin ha. Gospel of Luke po siya ha, chapter 16 verses 1 to 8. Muli po ha, Luke chapter 16 verses 1 to 8. Ayan. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ang katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon na sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyan ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Mga kamanlalakbay, atin na ngayon napakinggan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Teka, bago ka magsimula, Maki, sa iyong refleksyon, may naalala ako dito tungkol dito sa gospel na to. Ano yan? Sino dito sa ating mga kamanlalakbay ang may promissory note? Ako yan. Ako yan. Kasi nung nasa eskwelahan tayo, 'di ba? Kapag magano tayo, minsan full tuition, minsan partial tuition. Or minsan yung required amount na bayaran para makapag-exam ka. Yes, exactly. Kaya nga may promissory note. No. Totoo yan. Totoo yan. Well, syempre, and since wala pang nilalathalang pagninilay sa buti na salita ni Father Alex, magnilay muna tayo gamit naman ang awit at papuri. Ayan. Ang ebanghelyo ngayon ay ang pagkwento ni Jesus ng talinhaga tungkol sa tusong katiwala. Dahil sa kanyang paglulustay ng ari-arian ng may-ari, pinasisantean ng amo ang katiwalang ito. Kaya nag-isip siya kung ano ang kanyang dapat gawin bago pa man siya umalis sa trabaho. Kaya nagpasya siya na lutasin ang mga taong may utang sa kanya, kanyang mayamang amo. At dahil sa kasipagan at katyagaan ng katiwalang ito, pinuri siya ng kanyang amo dahil sa pagiging matalino kahit sinayang niya noon ang ari-arian. At sinabi ni Jesus na mas mahusay ang mga taong makasanlibutan sa kanilang henerasyon kaysa sa mga taong makadiyos. Ay, naku, teka. May maiba tayo. Meron pa akong nakitang senaryo na ganyan. Ano? Yung mga
corrupt na opisyal. Sorry for the terms. Sige, Pero sige. totoo yun. Pero hindi lang sa mga corrupt na opisyales, maging tayo rin. Tayo. Wag na natin i-exclude yung sarili natin. Ay, Kasi, teka. May naalala ko. Kasi merong isang sitwasyon na kung saan yung isang opisyalis namin sa PPC nangupit ng offertory. lahat na kinuha, pati offertory fail, di ba? Yes! Oo. Hindi, ito sasabihin, para sa akin, ito may isa pang magandang halimbawa dito eh. Ito nabanggit na natin tayo mismo. Dahil nga ito, naalala ko tuloy yung naging trending siya noon sa YouTube. Nagkaroon ng final lecture. Kung malamang lahat kayo kilala nyo to, syempre, ang nag-iisang Maring Winnie Monsod. Nagkaroon siya ng final lecture noon sa UP. Syempre, naging professor siya kasi ng UP. Ayun. At sinabi niya, the majority, pinangalanan niya, karamihan sa mga pangulo natin, taga-UP. Karamihan sa mga punong mahistrado ng Korte Suprema, taga-UP. Karamihan sa mga senador natin, taga-UP. Karamihan sa mga taga-kamara, taga-UP. Nasaan tayo ngayon? Dahil nga, because cheating, sabi nga, ito tumatak sa akin cheating in the little things can also mean cheating in the bigger things. Ayun na nga. Diba? Wag na tayong lumayo. Sa pamilya lang natin. Diba? Meron iba dyan nangungupit sa savings ng pamilya. Ito hindi lang sa savings sa pamilya. Ito, aminin nyo nung bata kayo, naging tuso din kayo. Bakit? Isipin, kayo na, wag nyong sasabihin sa amin na kayo hindi nangupit ng maski 5 piso sa bulsa ng nanay ninyo. ako I attest to that. Yung mother ko, sorry example, yung mother ko, nung namatay yung tatay niya, nangupit siya ng katiting na barya doon sa Abuloy. Alam mo kung anong nangyari sa nanay ko? Ano? Kinurot sa singit ng nanay niya. Diba? Diba? Hindi, aminin niya, sa mga it might seem a little funny. Totoo yun. Nakakatawa naman kasi talaga. Aminin ninyo mga kamanlalakbay. Pero, kung titignan natin, medyo gumagrabe ang medyo paggrabe na yung na yun. Paggrabe na yung sitwasyon na yun. Kasi nga, sabi nga, ito, malamang sa alamang mga kamanlalakbay, familiar na sa inyo ang isang tagpong ito sa Biblia na kung saan nagkwento si Jesus tungkol sa parabola ng mga talento. Yes. Na ano ang sabi ng maestro? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Tama, exactly. Ang konteksto ng talinghagang ito ay pagpapresenta ni Jesus tungkol sa gawi ng Palestina tungkol sa pagkakatiwala ng mga amo sa mga ahente ng kanyang hari-harian. At dito pinupunto rin ni Kristo ang maling sistema ng pag-uutang sa mataas na presyong interest. Ganon din sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot mang isipin. Aminin natin mga kamanlalakbay. Nung pandemic, lahat tayo, lahat tayo, napakapit sa patalim. Tama. Sumulpot ang mga online lending apps. Totoo. At guilty ako dyan. Umutang ako sa online lending apps. Ako rin. Umutang din ako. Pero buti na lang at nai-arreglo namin dahil number one,
Sinabi ko naman, hindi ko naman din kasalanan. Kasi, ano, pero again, ang punto dito kasi mga kamanlalakbay, napakamakamundo na, napakataas na ng standards ng mundo ngayon. Oo. Ito ha, wag na tayo lumayo sa usaping pag-ibig. Karamihan sa atin, lalaki man o babae, napakataas na ng standards natin. Tama. Ito ang masakit ha, malaking sampal to sa ating lahat. Mataas nga standards natin, pero tayo mismo hindi natin kayang abutin. Tama. 'Di ba? Aminin ninyo yung mga kamanlalakbay. Anak ko, yung mga ganyan, alala ko yung sinabi ni Chinita nung nakaraang Miyerkules. Oh, 'Di ba? May sinabi siya tungkol doon sa mga jowa. oh. Alam mo yun, napapakinggan ko yun. By the way, maraming salamat pala sa mga nanonood sa YouTube. Pero please do follow The Divine Troubles Official and subscribe. Yes, napakaganda ng ano. Pero balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa konteksto ng ating ebanghelyo ngayon. Kasi may kaugnayan yung reflection ngayon doon sa first reading. Basahin ko. In today's first reading, St. Paul reminds us that Christians are citizenship is in heaven. We are still journeying here on earth, but we look forward to our entrance into everlasting life. Kaya nga, cut ko lang ha. Kaya nga, sa turo ng simbahan, ang tawag sa ating mga nabubuhay ay simbahang nakikibaka or church militant. Church militant. Exactly. Kaya tuloy ko, when Christ will change our lowly bodies into radiant and immortal bodies. Meanwhile, Paul urges us to imitate him and to conduct ourselves as he has. He warns us not to be enemies of the cross of Christ. We know that the Lord, when he returns, will glorify us in both body and soul, and if we remain faithful. This is cause for great hope and joy, since we will one day see Christ face to face with our resurrected bodies, and, quote and unquote, he will change our lowly body to conform with his glorified body. Susukan ko lang yung nakalagay dito na CCC 999. Ano ang konteksto nitong CCC 999 na ito? Buti na lang meron akong CCC. Or Catechism of the Catholic Church. Yeah, Yan po. exactly. Ayan. Ito, basahin ko. How? Christ is raised with his own body. See my hands and my feet, that it is I, myself. But he did not return to an earthly life. So in him, all of them will rise again on their bodies, which they will now bear. But Christ will change our lowly body to be like his glorious body, into a spiritual body. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish man. What you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body which is to be, but a bare kernel. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. The dead will be raised imperishable. For this perishable nature must put on the imperishable, and this mortal nature must put on immortality. Diba? Kaya mga kamanlalakbay, napakahalagang matutunan natin din syempre sa sinasabi nga na masakit na katotohanan na yun, balikan ko yung sinabi ko kanina na napakataas ang standard natin. At
masakit man aminin, simula nung nagkaroon tayo ng pandemya, eto simula nung siguro 2018, pasukin natin ang taong 2018 hanggang sa ngayon, masyado na po tayong gising at mulat sa mga bagay-bagay. Maski kahit peke yan, paniniwalaan natin. Kahit fake news. Yes. Kaya nga, di ba? Lalo na ngayon, yung itadrop ng isang Nations Girl Group, ngayong araw na ito, yung kanilang docu-series na Here With You, doon natin malalaman kung ano ang katotohanan at ang hindi. Di ba? Kaya nga at saka ang nakakaawa, alam niyo kung ano yung nakakaawa, kung sino yung nakakaawa dito. Ang susunod na henerasyon, ang mga bata. Exactly. Bakit? Kasi mas matututunan nilang mapapakinggan kung ano ang uso ngayon. Balikan natin yung naging aral sa atin kahapon, nung Miyerkules, nung pinag-usapan natin na karamihan sa atin hindi marunong tumantya, kaya tayo napapasubo. Sinabi nga, makikita natin ang mga kabataan ngayon, sumasabay sa uso. Pero kita nyo naman, ang naging end product, masakit at kailangan buhatin. Bakit kamo mga kamanlalakbay? Isipin ninyo to dati, mataas ang respeto natin sa kababaihan at sa pagpapahalaga sa isang relasyon. Nako. At anong nangyari ngayong panahon na to? Nako, ibang-iba ng mga kamanlalakbay. Nauso ang Instagram, nauso ang TikTok. Sorry for the terms. Sorry sa pagbabanggit ng social media, pero nakakalungkot. Maraming mga kababaihan ngayon ang mas nalulong sa pagiging sexy. Totoo. May natatandaan akong picture nun. May isang bata nagpipicture, ganyan. Wow naman, ang sexy naman ng anak ko, ang ganda naman. Pero pag tungtong, tapos nakita niyang buntis, mapapasabi na lang yung nanay na, ano ba tong nagawa ko? Diba? Oo, totoo yun. Nakakalungkot ngayon sa panahon na to. At ang mas malala pa, yung mga binuntis, minsan pinapatay pa. Abortion, ano? Grabe. At what's even worse, yung nagbuntis, pinatay pa yung binuntisan. Ay nako, naalala ko tuloy yung ulat ni Ka Jerry at saka ni Ka Tonying sa 2x2. Meron daw isang buntis daw na medyo pinagtataga ng ang kanobya niya sa may Laguna. Sa may Los Baños, Laguna. Kaya ayun, nahuli naman at nakulong. Buti na lang. Kaya naalala ko yung ano na yan. So, tuloy ko lang to. Parang ipinahihiwatig niya sa atin na hindi lang natin kailangan magkaroon ng katalinuhan, kundi pati rin ng karunungan. Magkaiba po yun ang katalinuhan po is knowledge, ang karunungan ay wisdom. Yan. Yun na nga. May dalawang lesson na kailangan natin matutunan din dito sa Ebanghelyo at sa pagbasa narinig natin. We can learn two main lessons from this parable. Yung parable ng yung tusong katiwala. First, we learn that we as Christians must take prudent care of our spiritual life because the goal is our eternal salvation. It is easy to see how worldly people are very careful about worldly things like wealth, leisure, power, and honor. They go to great lengths to attain these goals, sometimes at the cost of their families and even their own health. Ito pa, nakakalungkot isipin nga. Lalo na kapag kunyari, 'di ba, mga kamanlalakbay. Sabi ko nga, malaking pagkakaiba ang katalinuhan sa karunungan.
ukol sa mga bagay ng mundo. Kasi ito ulitin natin, may patama na naman tayo dito sa mga katulad natin na lingkod simbahan. Kasi karamihan din po sa ating mga lingkod simbahan, porket nakakasunod tayo sa Diyos, mas mataas na tayo sa kanila, which is mali. Maling-mali talaga. Maling-mali. Bakit kamo mga kamanlalakbay? Kasi po, kaya nga tayo tinalagang maglingkod sa simbahan para tayo'y umakay ng ibang tao. Tama. Pero ano nangyayari? Imbes na umakay tayo, naninismis pa tayo. Kaya Diyos ko, kaya muli po sa mga, kung may mga makikinig po dito, mga matatanda na bahagi po ng PPC o ng PPC, PLC, BLC o BPC, kami po'y humihingi ng paumanhin, pero kailangan din po natin din ito dahil Panginoon na yung nagsasalita sa atin Tama. Exactly. Panginoon na yung nagsasalita sa atin. Ayan. Ituloy ko lang yung yung reflection. Kasi ang ganda nito They go to great lengths to attain these goals, sometimes at the cost of their families and even their own health. Nabagay ko kanina. Although we are striving for eternal life rather than for earthly advantages, we can learn from worldly people how to dedicate ourselves firmly to our goal. This is why Jesus points to them as examples. The children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light. Diba? Kaya mga kamanlalakbay, ulitin lang po natin, hindi naman masama ang magkaroon tayo hindi naman siguro masama na maghangad tayo. Pero sana din naman, kung ano yung hahangarin natin, ganun din dapat ang gawin natin. Katulad ni Kristo. Ang hinangad niya, mahalin tayo. Kaya nga siya nagpakamatay sa krus. Tama. Kaya nga, diba? On the cross to save us from our sins. Yes, ulit. Ito, napaka-hallmark na nitong verse na ito. Ang pinakasikat na verse sa balat ng lupa, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish but have an eternal life. Mahal tayo ng Diyos. At hinangad niya na mahalin tayo. Na hinangad niya na tayo'y mahalin rin niya. Ayan. Ito ituloy ko lang yung reflection. Ang ganda ng reflection na to Go ahead. We are called to take an active part in our own spiritual growth. God is in control of everything. So we depend on His timing and His help. But this does not mean that we will relinquish all responsibility for ourselves. We must make ourselves available and give God something to work with. We could call the process actively waiting. God works through us, not just for us. His grace gives us the initiative, the creativity, and the energy to pursue His kingdom. We actively open ourselves to His grace when we prayerfully ponder the scriptures, when we participate in the sacramental life of the church, and when we serve our neighbor in need. First lesson pa lang yun. What about the second lesson? Bago tayo pumunta doon, Kuya JM, may gusto akong i-point out Hashtag aminin na natin, lalo na sa mga tawlad natin na lingkod simbahan. Ito na i-elaborate ito, panigurado, nag-isa na ito sa mga naging clips na nakikita nyo over social media. Sinabi ni Brother Michael Angelo Lobrin, ano ang sabi niya? Karamihan sa mga church organizations nag-aaway-away. Tama. For example, Divine Mercy kontra sa CWL. SOCOM laban sa ibang ministries. Altar Knights kontra sa youth. LECOM kontra sa AP. Knights of Columbus kontra sa lay minister. Akala ninyo, hindi totoo mga yon? Yes po, totoo po yun. Totoo yun. Bakit kamo? Dahil akala nila kasi kontrapelo sila sa mga pananaw nila sa buhay. Well, in fact,
kung titignan natin ng maigi, ang Hindi ba? mga Ito pa isa pa eh. ano, World Apostolate of Fatima versus Legion of Mary. ay nako, meron pa. Akala ninyo? Meron pa. Adult choir versus youth choir. Adult choir. Alam ko yan. Naranasan ko yan. My gosh. Alam ko yan. Naranasan ko rin Pero yan. pero kung titignan natin mga kamanlalakbay, oo, magkakaiba kasi sila dahil sa kanilang mga kung paano sila itinatag. Pero kung titignan natin ng maigi, lahat sila, iisa ang sentro nila. At yun ay ang Panginoon. Tama. Tingnan ninyo ha, let's examine at least 3 examples yung binanggit po namin. Divine Mercy Apostolic kontra sa Catholic Women's League. Parehas namang tungkol kay Kristo. 'Di ba? Youth choir versus adult choir. Totoo to. Pero tingnan niyo naman, ano ang ginagawa nila? Sabay silang umaawit para sa Diyos. Tama. Knights of Columbus kontra sa lay minister. Pareha silang magkakapatid. Tama. Ang World Apostolate of Fatima versus Legion of Mary, parehas lang ng naglilingkod para kay ng Maria. 'Di ba? Altar Knights versus youth. Sila ang susunod na henerasyon ng simbahan. Tama. Alam niyo yun yung nakakaano eh. Kasi gusto nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot na kung minsan. Pero ito yung masakit. Ito yung masakit. Mas masakit pa sa heartbreak. Mas masakit pa talaga sa heartbreak to. Sige lang, tuloy lang. Parokya kontra sa parokya. Let's take an example. Baka hindi nyo magets. St. Agnes Parish kontra sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Ano yun? Di ba? Ano yun? Yung mas grabe na pagkokontrahan sa buhay. Yun yung isa sa mga malala. Alam niyo ba, masakit man aminin, pero sa tinagal-tagal po namin pagiging lingkod simbahan at si Kuya JM ay naging loyal sa isang simbahan. Ako po kasi naglalakbay sa iba't ibang simbahan at nakakalungkot. Ako rin, kahit ako, naglalakbay na rin sa ibang simbahan, umaabot na sa Laguna, umaabot na sa Rizal, umaabot na sa Cavite. Pero ito, sa tagal ng panahon namin sa simbahan, yung mga sinabi ko kanina na kumukontra, lalo na sa sinabi ko kanina na parokya, kontra sa parokya, masakit man aminin pero totoo po yun. Totoo yun. Kasi minsan, ay nako, alala ko na naman. May naalala naman ako. Isang photographer versus sa isang photographer, dalawang parokya. Parish versus shrine. Diba? Isipin ninyo yun, mga kamanlalakbay. Kung kaya nga akala nga ng mga taong labas, pagdating sa religion, it's a divisive thing. Pero take note, kung babalikan natin sa PCNE, ang sinabi ni Robin Padilla, take note, si Robin Padilla po ay isang Islam. Ano ang sinabi niya? Ang relihiyon, hindi po yan hadlang. Bagkus, isa pa nga yang tulay. Tama, exactly. Balikan ko yung sinabi kong yung photographer versus photographer. Kasi, ganitong yung situation. May pinost na photos yung dambana namin. Versus yung photos na pinost ng isang photographer na ang karelasyon niya,
ang Kura Paroko ay naging personal photographer niya. Ngayon, dinelete yung photos. Ano nangyari? Namagitan ngayon yung parochial vicar. Oh, Alam mo kung anong ginawa niya? anong ginawa? Gusto mo turuan kita ng media ethics? Okay. Kasi ang ginawa is dinelete niya yung photos. Sorry to say, hindi ko ipopost to sa profile ko Sorry. Hindi ko Okay lang. itong recorded nating sa profile kasi baka marinig at baka ako nung mangyari Okay lang. Hindi naman natin kailangan mag-name drop eh. Ang mahalaga ay magbigay tayo ng halimbawa. Nang sa ganun, makita natin na hindi naman kailangan magkumontra. Dahil number one, sasabihin na po namin sa inyo, hindi po tama hindi po tama na pag sinabi nating relihiyon, hadlang po siya. Hindi. Ang relihiyon pa nga po, ang siyang nagsisilbing tulay. Totoo. Ito, sige, tutuloy ko lang para maano tayo. Ang ating buhay na hiram sa Diyos ay kanya ring ibabalik ng puno ng pagmamahal at ipinamalas sa Kanya at sa kapwa. Kaya ang pagiging pagkakatiwala ay isang panawagan upang gawing makabuluhan ang ating pamumuhay sa mundong ito. Total naman 2024 na ngayon at malamang salamang familiar na po ito sa inyo. Ang papal decree ni Pope Francis na Laudato Si. Yes, environment. Yes. Kaya nga 'di ba, ano ang pagkakadeklara sa atin sa mundo? We are mere stewards God's creation. Tayo lamang ay tagapamahala. Ito. Nabanggit mo lang yung kontrapelo. Susugan ko na yung second lesson na binanggit sa Ebanghelyo. Go for it. A second lesson from the parable is that we should prepare for the future by making sacrifices in the present. The crafty steward did just this by giving up his commission so that it would be taken care of in the future. There are many examples of the practical value of sacrifice. When we budget our money, we sacrifice spending some money in the present to put it into a savings account where we can draw upon in the future. Musicians practice for many hours so that they can do well in a future performance. And sa mga estudyante, makinig maigi, a good student sacrifices some fun time with friends in order to study for a test. The same wisdom applies to the spiritual life. There is great advantage in letting go of certain temporal things in order to seek first the kingdom of God. It is how we prepare for our spiritual future. Alam mo, Kuya JM, may naalala ako dyan na isang clip kung saan, familiar po sa inyo to, si Mix Jose at si Chichester. Nag-usap-usap sila doon. Ngayon, alam niyo naman na siguro ang isa sa pinakamalaking debate mula noong pandemic, yon ay diskarte versus diploma. Ay, totoo yun. Malaking issue yan. Pero hindi naman malaking issue siya. Malaki lang siya issue because nagte-trend. Marami kasi nagsasabing Pero ang mahigpit na, ang mariing sinabi ng dalawa, mag-aral tayo. Kaya nga tayo nag-aaral dahil ang pag-aaral natin sa paaralan ay pagsasanay sa buhay. Totoo. Kaya nga 'di ba? Tama ito, may gusto kong i-emphasize na halimbawa ni Kuya JM. Yung kunyari magpa-practice daw ang isang banda. Sa choir na lang. Whenever before mass or a day before mass, nagpa-practice na kami.
Nagpa-practice kami ng set ng kanta para sa ganun, pagpatak ng misa, wala na, plug and play na kami. Totoo. Yan ay norm ng isang choir. Totoo po yan. Lalo na sa mga lectors and commentators. Ayun, eto. Ang strategy ko noong nagbabasa pa ako, kapag malapit na yung schedule or let's say matagal pa yung schedule ko, binabasa ko na kagad yung magiging reading for that particular day na mag-serve ako. Di ba? Kaya nga, maging mga altar nights, alangan naman palakad-lakad lang yan. Hindi. Yan ay nagsasanay. Take it from me na naging sacristan for 4 years. Every Saturday po ng hapon, tuwing 2:00, tandang-tanda ko pa, nagpa-practice kami. Nagpa-practice pa kami kung saan luluhod, kung paano yung formation namin pagharap sa santuario. Lalo na pag simbang gabi. Totoo. Lalo na kapag simbang gabi, kung sino hahawak ng incense, sino hahawak ng turibol. Hindi po biro ang mga lakad namin. Dahil yung prosesyon nga, yan ay pagbibigay galang sa kung paano at lalo na pag December 24, yung pagpasok ng Heso Kristo in our midst, yes, yung baby Jesus. Totoo. May mga altar servers na ganon. Sa aming dambana, ganun ang ginagawa. Kaya nga, ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Ipasya natin ang ating buhay sa Panginoon at sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang salita at pagsasabuhay nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po, ito po, marain po na yung pinakang lesson para sa araw na ito. Teka lang. Let us be enterprising stewards of our own spiritual life. God will make us holy if we cooperate with Him. He will not force us. With His grace, let us serve God to the best of our ability, even beyond our ability. And then, we will receive the reward of being a good and faithful servant. Ito sasabihin ko lang itong hamon na ito. Kaya nga, mariin po namin sasabihin sa lahat ng ating mga kapatid natin dyan at kamanlalakbay, hindi po totoo na faith alone saves. Hindi po totoo yun. Ika nga sa isang talata sa sulat ni Santiago, anong sabi niya? Faith without deeds is dead. Truth. Faith without deeds is dead, mga kamanlalakbay. Truth. Totoo yun. Kaya nga may tayong kailangang gawin eh. Kaya nga sabi choose kindness eh. Kasi nga kailangan natin ibahagi kung ano yung nakuha natin mula sa Panginoon. Exactly. Hindi naman maaari na porke tayo ay kaya nga po ulitin po namin, mariin po namin sasabihin to sa lahat na hindi po kailanman naging totoo ang faith alone saves o sola fide. Tama. Dahil paano mo patutunay, dahil sabi nga sa Biblia, isa pang sabi sa Biblia, how can you say Father, Father when you don't show to them that you believe in God? Tama, exactly. Kaya nga, to close this reflection, let us ask ourselves with these questions. How often do I take time to reflect on and evaluate my journey toward heaven? Naku, napakagandang tanong to. Totoo ko. Kung gusto kung hindi niyo pa naiintindihan, paano ko masasabing na makabuluhan ang aking paglalakbay patungong langit? Yun. Second question is, how am I using my earthly goods in a way which will lead to my salvation? Paano ko gagamiting instrumento ang mga makamundong bagay para maging instrumento ng ating kaligtasan?
At ang panguli ay, what are the temporal things that I am still imprudently clinging to? Ano pa ba ang ilang pang mga bagay na pansamantala na pwedeng humadlang sa aking pagkakaligtasan? Ang ganda nun. Ang ganda na. Kaya naman sa puntong ito mga misyoneros, ilagay na po muna natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa aming napagsaluhan ngayong umaga. Maraming pong salamat sa inyong paalaala sa amin na maging katiwala ng inyong sangnilikha. Panginoon, sa pagtatapos ng programang ito, nawa po ang aming mga natutunan ngayong araw na ito ay maihatid po namin at madala kung saan man kami mapadpad. Turuan niyo po kami ng tunay na pagkahulugan ng paglilingkod. Ang paglilingkod na walang halong pangamba, na walang halong kung ano man, na walang hinihinging kapalit. Panginoon, maging kasangkapan ninyo nawa kami sa paghubog ng pagkatao ng bawat isa. Nawa po ang aming mga natutunan ngayong araw na ito ay hindi lang maging instrumento ng aming pagkatao, kundi na maging instrumento ng aming kaligtasan at ng aming pag-uwi sa iyong kaharian, kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan, nako. It comes to a close, but we have to close this week with a positive note. Sa mga PPC na pinapatama sa aming reflection kanina, pasensya na po. Sana magsilbing aral yung mga pinagsasabi namin sa inyo. Totoo. Muli po, sorry po mga ate kuya, sorry po mga tita. Huwag po sana kayo mag-away ha. Pero muli po maraming salamat po sa lahat ng mga kamanlalakbay natin na patuloy na sumusuporta sa programang ito. At kung hindi nyo po ito naabutan, huwag po kayo mag-alala, may replay po tayo sa ating official YouTube channel, The Divine Chewables. And of course, on our official Facebook page, The Divine Chewables. At syempre po, kung may katanungan po kayo, mag-message lang po kayo sa Facebook page namin na may hashtag na tanong ko lang. Ayan. Or comment in the comment section ng latest episode na ipopost namin later right after this program. Yes. Team hashtag. Yes, kaya po, muli po maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama po sa amin every Mondays to Sundays po. At wag po kayo mag-alala, hindi po tayo nagtatapos nito. Meron po tayong sa bukas pa, kaya may pagsasalo-saluhan pa po tayo dito. Kaya napakaganda ng ano ba yon, ng kapistahan para bukas. Mamaya, bukas natin yan i-unveil. Kaya naman magkita-kita po tayo bukas alas 9 po ng umaga para sa isang makabuluhang umagang punong-puno ng inspirasyon at hugot mula sa salita ng Diyos. Dito lang po sa Together hashtag Let's Chew on God's Holy Word. Ito po ang inyong kapartner sa agahan. Ito po ang The Divine Chewables. Ako po ang inyong spiritual brother ng Kumu Bebe Jermaine na lagi nagpapaalala, always put God at the center of your life and hashtag be blessed every day.
At syempre sa pangalan ng bumubuo ng BRK Live at ng BRK Integrated Media Group, kabalikan ng The Divine Troubles Online Live Streaming Ministry Foundation, K2 Katoliko and Kumu, The Prime Movers Official, Unboxing Catholicism, The Abundance Network, Family Rosary Crusade, St. Paul's Media, Justcom Foundation Incorporated, Shepherd's Voice Radio and TV Ministry, the makers of Perigba the Feast and Inside the Fishbowl, Eternal Word Television Network Global, Southern Light Media Network, Aletheia Online Media Publications Philippines, Catholic Media Network, Local Channel Agency, Radio Vatican, Catholic News Agency, at ang Vatican News International. Ako po ang inyong punong kamanlalakbay, ang inyong Kuya Maki na lagi mong nagpapaalala sa inyong lahat na ang Panginoon ang ating magiting na tagapagtala ng kasaysayan, tayo lamang ang tagasulat nito. Kaya dapat natin itong pahalagahan. Maraming salamat po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo mamayang hapon para sa mga kwento ni Kuya Maki. Until then, huwag kalitaan, misa sa Dambana, bukas ng umaga ng alas 6:15 ng Sabado ng umaga. yes, I have po. Until then, tomorrow, maraming salamat po sa inyo lahat. Enjoy the rest of your Fridays and mag-ingat po palagi. Inom lagi ng tubig. God bless everybody! Good morning at mag-ingat tayong lahat. Goodbye! Bye! Goodbye!